Dahil bakunado ka, aba panalo yan! Sali na sa Bakunado Panalo Raffle. 3 million worth of cash prizes ang ipamimigay. Basta't bakunado ng COVID-19 vaccine, may chance kang manalo ng 1 million pesos sa grand draw at isa sa 100 winners sa monthly draw. How to join Bakunado Panalo? Step 1. Register for free. Text ResBacunaReg, space name, /age, /address at isend sa 8933. Step 2. I-text ang vaccine details. Text ResBacuna, space, first letter ng vaccine brand, /pangilang dose, /LGU, /petsa ng bakuna, at isend sa 8933. Piso lang kada send. Kung partially vaccinated ka o nakatanggap ka ng unang dose, meron ka ng 1 raffle entry. Kung fully vaccinated o nakatanggap ka na ng 2 dose, additional 2 raffle entries for a total of 3 raffle entries na agad para sa'yo. Para sa bakuna na 1 dose lang gaya ng Johnson & Johnson's Janssen, don't worry, 3 raffle entries agad ang makukuha. Para naman sa ating mga senior citizen, double the number of entries ang makukuha nyo. Kung partially vaccinated, may 2 raffle entries ka. Kung fully vaccinated naman, makakakuha ka ng 6 na raffle entries. 3 monthly draws at isang grand draw worth 1 million pesos ang naghihintay sa December 2021. Ano pang hinihintay mo? Sali na! Sa ResBacuna, protektado ka na, panalo pa! Bakunado Panalo Raffle. Para sa iyo ito. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa aming website. Vaccine ay nandito na, panlaban kay corona, virus na di mo nakikita. Isang malusog at COVID-free na araw, Mima Ropans. Muli na naman po tayong sumasahim papawid upang magbigay ng mga napapanahong balitang pangkalusugan. Welcome pong muli sa ating DOH Mima Ropa Hour, bida sa kwentuhang pangkalusugan. Ako si Liv Ivilane Villanueva mula sa Health Education and Promotion Unit ng DOH CHD Mima Ropa, ang inyong bidang kasangga sa tamang impormasyon tungo sa kaalamang pangkalusugan. Para po sa ating COVID-19 Regional Update, as of November 2, 2021, ang rehiyon ng Mima Ropa ay nakapagtala ng 100 na bilang ng panibagong kaso ng COVID-19. Sa kabuuan, mayroon ng 2,245 na bilang ng aktibong kaso sa buong rehiyon. Samantala, sa kabuuang bilang ng lokal at imported na kaso ng COVID-19 na naitala sa ating rehiyon ay 30,914. At ang kabuuang bilang ng ating recovered cases ay 27,366. Narito naman ang pagkakahati-hati ng active COVID-19 cases per provinces. Sa Oriental Mindoro, mayroong 820, 252 sa Occidental Mindoro, 145 sa Marinduque, 239 sa Romblon, 510 sa Palawan, at 279 sa Puerto Princesa. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating official Facebook page, DOH CHD Mima Ropa at Pidoho Marinduque. Mga negosyo may puhunan na lugi sa pandemyang kalaban. Mima Ropans, bago tayo magtungo sa ating talakayan ngayong araw, narito muna ang isang napakahalagang sorpresa para sa lahat. Nagpares-bakuna ka na ba? Kung oo, sumali na sa Bakunado Panalo Raffle. Basta't bakunado ng COVID-19 vaccine, may tsansa kang manalo ng 1 million pesos sa grand draw at isa sa 100 winners of cash prizes sa monthly draw. Ang National E-Raffle na ito ay bukas para sa lahat ng Pilipino na may edad 18 pataas na nakatanggap na ng at least 1 dose ng COVID-19 vaccines simula March 1, 2021 hanggang December 15, 2021.
OFWs na nakatanggap ng at least isang dose ng COVID-19 vaccine dito sa Pilipinas. Upang makasali, Step 1, register for free. Text ResBakunaReg, space, name, /age/address at isend sa 8933. Step 2, i-text ang vaccine details. Pagkatapos mag-register ay i-text po ang ResBakuna, space, unang letter ng brand ng inyong natanggap na bakuna. For example, P for Pfizer, S for Sinovac, / sunod kung pang ilang dose, / pangalan ng inyong respective LGU, at ang panghuli ay ang petsa o araw ng inyong bakuna at isend sa 8933. Ang first dose po is equivalent to 1 raffle entry po. Ngunit kung kayo naman po ay isang senior citizen, kayo po ay makakatanggap ng additional 1 raffle entry. Para naman po sa pang second dose, ang mga fully vaccinated ay makatatanggap ng 2 raffle entries at additional 2 raffle entries para po sa ating mga senior citizens. At ang panghuli, kung kayo po ay nakatanggap ng J&J na vaccine, kayo po ay makakatanggap ng 3 raffle entries at additional plus 3 naman po para sa mga senior citizens. Piso lang kada send mga kabida, at ngayong October at November, 5 po ang may tsansang manalo ng 5,000 pesos para sa monthly draw. Sa raffle draw na gaganapin sa Disyembre, 10 naman ang maaaring manalo ng 100,000 pesos. Habang isa naman ay may tsansang mag-uwi ng 500,000 pesos. At para sa grand draw, isa ang mag-uwi ng 1 milyon. 3 monthly draws at isang grand draw of 1 million pesos ang naghihintay sa December 2021. Kaya sali na mga Mimaropans. Ang proyektong ito ay hatid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, Department of Health, National Task Force at Z Philippines. Para sa iba pang detalye, magtungo lamang sa official Facebook page ng Department of Health Philippines. Binibigyang diin ng DOH na ang pagpaplano ay kasalukuyang isinasagawa para sa pangangasiwa ng mga karagdagang doses o boosters para sa mga immunocompromised, elderly seniors at healthcare workers. Gayunpaman, kakailanganin pa rin ng emergency use authorization mula sa Philippine Food and Drug Administration bago ito i-administer. Ang kumakalat na rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council ay isa sa mga input na kinukonsidera at isinasaalang-alang ng DOH sa pagbuo ng desisyon. Iaanunsyo ng inyong kagawaran ang kabuuan ng detalye ng rollout sa takdang oras. Nakatanggap ng tig-100 tangke ng oxygen ang Provincial Department of Health Offices ng Oriental at Occidental Mindoro at Romblon nitong nagdaang weekend. Alinsunod sa direktiba ng DOH CHD Mimaropa, ang natanggap na 100 tangke ay nakalaang i-allocate sa mga ospital at iba pang health facilities bilang tugon sa naging kakulangan ng supply ng oxygen sa mga nasabing lalawigan. Ang aksyon ito ay bahagi ng PDITR Treat Strategy sa ilalim ng Surge Capacity Response Plan ng DOH CHD Mimaropa, katuwang ang ating mga pidoho. Ang mga iba pang lalawigan sa ating rehiyon naman ay susunod ding mabibigyan sa susunod na mga linggo. Mimaropans, bida ang mga bata sa ResBakuna. Sinimula na ang Phase 3 vaccination kung saan kasama ang mga rehiyon ng Mimaropa sa mga batang edad 12 hanggang 17 taong gulang na may comorbidities. Upang makapagparehistro, makipag-ugnayan sa pediatrician o ospital ng inyong anak para makakuha ng schedule ng bakuna. Upang malaman ang listahan ng 8 ospital na kabilang sa Phase 1 ng rollout, bisitahin lamang ang bit.ly/pediatric-A3phases. Dalhin ang mga sumusunod na dokumento sa inyong vaccination appointment. Una, medical certificate mula sa pediatrician o physician ng inyong anak na dinidetalye ang comorbidity na natatanggap ng bakuna. Pangalawa, dokumento na nagpapatunay ng relasyon ng anak sa magulang. Pangatlo, valid ID ng vaccine recipient at magulang o guardian ng may litrato ng magulang o guardian para mapatunayan ang dokumento.
Ngayon, maaari nang mabakunahan kontra COVID-19 ang ating mga kababayan na may edad 12 hanggang 17. Narito ang mga pangkaraniwang katanungan ukol rito. Maaari na bang mabakunahan kontra COVID-19 ang mga batang edad 12 hanggang 17 taong gulang na mayroong comorbidity? Oo, ang mga bata na nasabing edad na mayroong karamdaman, risk factor o comorbidities ay parte na ng A3 priority groups at tatawaging pediatric A3. Ano ang mga bakuna na maaaring ibigay sa pediatric population na nasa edad 12 hanggang 17 taong gulang na may comorbidities? Sa ngayon, ang mga bakuna pa lamang na Moderna at Pfizer ang pinahihintulutang gamitin para sa pediatric A3 population. Ang dalawang bakunang ito ay mayroong emergency use authorization mula sa Philippine Food and Drug Administration. Upang mapanatiling protektado ang inyong pamilya na hindi pa kabilang sa pediatric vaccination, sila ay protektahan sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod sa mga minimum public health standards, magmask, hugas at iwas, at daloy ng hangin. Mommies and daddies, protektahan ng inyong mga sarili at anak laban sa COVID-19. Abangan ang anunsyo sa inyong lokal na pamahalaan ukol sa pagbabakuna sa lahat ng bata sa edad 12 hanggang 17 taong gulang. Kamusta po kayo mga nanay at tatay, lolo at lola? Alam niyo ba na ngayong panahon ng COVID-19, nakakabahala ang pagdami ng mga batang walang bakuna o kulang ang bakuna. Habang naantala ang pagbibigay ng mga bakuna sa mga bata, lalong tataas ang peligro na mahawa ang inyong anak sa mga malulubha at nakamamatay na sakit. Pwede nating maiwasan ang mga dagdag na alalahanin sa mga sakit na ito. Siguruhing si Chikiting ay ligtas kaya makibahagi sa dagdag na pagbabakuna kontra sa nakamamatay ng mga sakit. May gaganapin na community-based at catch-up immunization campaign sa inyong komunidad ngayong Oktubre hanggang Disyembre. Sinisigurado ng mga healthcare workers na susundin ang mga precautionary measures at health protocol upang protektado ang mga bata at ang mga magulang sa panahon ng pagbabakuna. Pabakunahan na ang inyong mga anak para sa isang #healthier-Mimaropa. Alam niyo ba na ang buwan ng Nobyembre atin ring ginugunita ang Traditional Alternative Healthcare Awareness Month? Ang halamang gamot, paghihilot at iba pang tradisyonal na paraan ng paggagamot ay ating ipinagdiriwang ngayong buwan. Ang tradisyonal, alternatibo at komplementaryong paraan ng pagpapagamot ay nagbibigay ng karagdagang tulong sa ating primary healthcare system. Ito po ay mga epektibo at abot kayang paraan para makaiwas at gumaling sa mga karaniwang sakit. Sa panahon ng pandemya, mahalagang may alam rin tayo sa iba pang paraan para mapanatiling malusog ang ating mga pangangatawan gaya ng tradisyonal at alternatibong paraan ng pagpapagamot. Mga Mimaropans, tara at sabay-sabay nating alamin ang mga tradisyonal, alternatibo at komplementaryong paraan ng paggamot at narito po ang mga sumusunod. Una, acupuncture. Ito ay nakabase sa tradisyonal na paggamot ng mga Tsino. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng pagtusok ng mga karayom, pagkuryente, paggamit ng init, mga masahe, at cupping. Ang mga nabanggit po ay nakatutulong sa pagpapalakas ng katawan at pag-iwas sa sakit. Ikalawa, hilot. Ang hilot po ay ang sinuunang paraan ng paggagamot ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagmamasahe upang makaiwas sa sakit at mapanatili ang kalusugan. Ito ay nakabase sa prinsipyo ng balanse ng kaisipan, pisikal, at espiritual na aspeto ng isang tao. Maaaring gumamit ng mga halamang gamot o orasyon kasabay ng hilot. Pangatlo, chiropractic. Ito ay isang propesyon na namamahala sa pagsusuri at paggamot ng mga karamdaman sa mga muscle at buto, pati ang mga epekto nito sa atin pong kalusugan. Ito po ay ginagawa sa pamamaraan ng mga adjustment at pagmanipula ng ating mga kasukasuan. Ang panghuli, tuwina. Ang tuwina ay isang sinuunang paraan ng pagmamasahe ng mga Tsino bilang panlunas para makaiwas sa sakit.
Ito ay ang paggamit ng kahit anong parte ng braso para magmasahe sa pamamaraan ng pagtulak at pagdakot ng balat. Ngayon, nalaman nyo na ang iilan sa mga tradisyonal at alternatibong paraan ng paggagamot, sama-sama nating itaguyod at palaganapin ang paggamit ng tradisyonal, alternatibo at komplementaryong paraan ng paggamot para sa healthier Mimaropa. Sa panahon ng pandemya, mahalagang alamin ang iba't ibang paraan para makaiwas sa mga karaniwang sakit. Ngayong buwan ng Nobyembre, ating ipinagdiriwang ang National Children's Month. Ngayong taon, sama-sama nating itaguyod ang karapatan ng mga bata ngayong panahon ng pandemya. Ngayong taon, ang ating tema ay New Normal na walang iwanan. Karapatan ng bawat bata ay tutukan. At sa unang linggo ng ating selebrasyon, pag-usapan natin ang survival rights ng mga bata ngayong panahon ng pandemya. Mga Mimaropans, anumang pandemya o sakuna, ang kalusugang pangkaisipan ng mga bata ay kaisipang panlipunan. Tandaan na ang kalusugang pangkaisipan ay kailangang mula sa sinapupunan hanggang sa paglaki ng bata. Sapat at tamang pagkain para sa lakas at katatagan ng pangangatawan ay kinakailangan ng mga bata. Tandaan mga magulang at mga Mimaropans, magulang at lipunan ang katuwang ng mga bata tungo sa malusog na kaisipan. National Children's Month man o hindi, mahalaga na ating pangalagaan ang kalusugang pangkaisipan ng mga bata dahil sila ay ating itinuturing na pag-asa ng bayan. Ngayong panahon ng pandemya, bida rin ang mga bata kaya naman sama-sama natin itaguyod ang karapatan ng mga bata ngayong panahon ng pandemya. November is Lung Cancer Awareness Month. Alam mo ba na ang lung cancer o cancer sa baga ay ang pangalawang pinakalaganap na cancer sa Pilipinas at ang nangungunang sakit ng kamatayan sa lahat ng uri ng cancer? Maaring makuha ito sa paninigarilyo o kaya sa second-hand smoking. Bigyang kahalagahan ang pangangalaga ng ating mga baga para iwasan ang peligro ng cancer. At ngayong ating ginugunita ang Lung Cancer Awareness Month, alamin natin kung ano nga ba ang lung cancer. Ang cancer ay isang sakit kung saan di mapigilan ang paglaki o pagdami ng depektibong cells sa katawan. Kapag ang cancer naman ay nagmula sa baga, ito ay tinatawag nating lung cancer. Paano ito nakukuha? Maaari itong makuha mula sa paninigarilyo, paglanghap ng usok mula sa ibang taong naninigarilyo, family history ng lung cancer. Ano-ano ang mga sintomas ng lung cancer? Iba-iba ang sintomas na dulot ng lung cancer depende sa tao. Ngunit ang iilan sa mga karaniwang sintomas nito ay ubo na hindi nawawala, sakit sa dibdib, hirap sa paghinga, pag-ubo ng may dugo, lubos na pagkapagod, pagbaba ng timbang sa di malaman na dahilan. Paano maiiwasan ang lung cancer? Huwag manigarilyo o tumigil na kung ikaw ay naninigarilyo. Iwasan ang second-hand smoke o ang paglanghap ng usok galing sa sigarilyo mula sa iba. Pasiglahin ang inyong baga sa natural na paraan. Mag-exercise sa bahay at palakasin ang kapasidad ng inyong baga. Protektahan ang sarili mula sa delikadong carcinogens mula sa hangin. Magsuot lagi ng face mask. Di ka lamang ito poprotektahan mula sa duming mula sa hangin, kundi maging sa COVID-19 virus. Kung ikaw ay naninigarilyo at nangangailangan ng suporta sa pagiging, maaaring tumawag sa DOH Quitline na 165364. Paano ito magagamot? Iba't iba ang paraan ng paggamot nito depende sa uri ng lung cancer at sa stage nito. Ang ilang uri ng paggamot ay surgery o pagtanggal ng cancer tissue, chemotherapy. Ito ay ang paggamit ng gamot upang paliitin, patayin at pigilan ang pagdami ng cancer cells. Radiation therapy, paggamit ng high energy rays upang patayin ang cancer cells. Mas komportable ang paghinga kapag healthy ang ating baga. Tandaan, sa bisyo, wala kang panalo. Quit your bisyo now. Tumawag sa Substance Abuse Helpline 1550 o kaya ay sa DOH Quitline 1558 para sa karagdagang impormasyon. Ingat lungs para sa Healthy Pilipinas.
Ngayon ay dumako naman po tayo sa ating isa pang segment na #CheckTheFacts. Sa punto pong ito, atin pong tatalakay ng mga fake news na kumakalat ukol sa COVID-19 at atin po itong papabulaanan. Dahil sa panahon ng pandemya, hindi lamang ang COVID-19 ang ating dapat iwasan, kundi maging ang infodemic o ang pagkalat ng fake news dahil bida ang may alam ng tamang impormasyon. Para sa ating unang #CheckTheFacts, kumakalat na video ukol sa mRNA vaccine. Ni Maropans, ito ang fact. Ang mRNA COVID-19 vaccine ay ligtas, epektibo at nabigyan ng Emergency Use Authorization o EUA ng ating Philippine Food and Drug Administration. Ang mRNA COVID-19 vaccine ay tinuturuan ng ating katawan na gumawa ng antibodies upang palakasin ang ating resistensya laban sa COVID-19. Hindi babaguhin ng mRNA vaccine ang ating genetic code o DNA. Number 2, ukol sa kumakalat na mensahe na di umano'y ang COVID-19 ay isang scam at hindi totoong sakit. Ni Maropans, ito ang fact. Ang COVID-19 ay diniklara ng World Health Organization o WHO bilang isang global pandemic. Ito ay nakahahawa at nagdudulot ng malubhang sakit na naging sanhi ng pagkamatay ng higit sa 3 milyong tao sa buong mundo. Hindi naglalaman ng magnets, microchips at trackers ang mga bakuna. Ang pagsusuot ng face mask ay epektibo sa pagpigil ng mga na hindi mahawa ng COVID-19 ng hanggang 85%. Hindi nakakasuffocate ang pagsuot ng face mask, hindi nito naantala ang daloy ng oxygen sa ating baga. Huwag mag-alala dahil nandito kami bilang kasangga ng mga bida, ugaliin nating alamin ang tamang impormasyon mula sa mga lehitimo at may kredibilidad na sources. Ugaliin nating mag-fact check, #ResBakuna, kasangga ng mga bida, sama-sama tayo sa Bida Back Nation. Ngayong napag-uusapan na lang din po natin ang mga bakuna kontra COVID-19. Ang inyong alinlangan ay aming tutugunan at bibigyang kasagutan. Para sa pangkaraniwang agam-agam, minadali ang paggawa ng bakuna. Nais din naming bigyang diin na walang nilaktawang proseso sa paggawa ng bakuna, bagkos ito ay masusing sinuri at Nais din naming bigyang diin na walang nilaktawang proseso sa paggawa ng bakuna, bagkos ito ay masusing sinuri at siniguradong ligtas para sa lahat. Bago pa man magkaroon ng pandemya, ilang dekada nang pinag-aralan ang mga epekto ng mga coronavirus na kinabibilangan ng SARS-CoV-2 na nagdudulot ng COVID-19 at mga teknolohiyang ginagamit sa paggawa ng mga bakuna. Kinakailangan makahanap ng agarang solusyon para sa mapabagal kung hindi man maitigil ang pagkalat ng COVID-19 na dahilan ng pagkamatay ng maraming tao sa buong mundo. Kung kaya't may mga prosesong binibigyang prioridad para mapabilis ang paggawa ng bakuna. Nagkaroon ng malawakang kooperasyon ang mga eksperto sa buong mundo para mapabilis na matugunan ang pandemyang ito. Maraming pondo ang nakalap mula sa pampubliko at pribadong sektor na siyang nagbigay daan para maisagawa ang malawakang vaccine trials at masiguradong epektibo ang bakuna. O ayan ni Maropans, ikaw ba ay may agam-agam, alinlangan at anumang katanungan ukol sa bakuna kontra COVID-19? Huwag mag-alala dahil nandito kami upang bigyang linaw ang inyong agam-agam. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang official Facebook page, Department of Health, Philippines at DOH-CHD ni Maropa. Ngayong panahon ng pandemya, batid namin na ang sitwasyon ating kasalukuyang kinakaharap ay labis ang naging epekto sa ating mental health. At dahil we care for you, hatid namin sa inyo ang isang #BrainBreak tip. May kita-habit na kumustahin ang isa't isa. Malaking tulong ang pakikipag-usap sa pamilya, kaibigan, katrabaho, o isang mental health professional kung kailangan ng karagdagang suporta. Magtulungan tayo para sa mental health ng bawat isa. Ikaw ba ay may kakilalang nangangailangan ng mental health professional? Abot kamay ang tulong. Tumawag lang sa hotline ng National Center for Health Mental Health 1553 7989-8727 o 0917-899-8727. #care for yourself, care for others, for a #healthier ni Maropa.
Ngayong unti-unti nang nagbubukas ang ekonomiya, kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat laban sa COVID-19. Ayon sa mga eksperto, kailangang iwasan ang 3 C na ito upang mapigilan ang outbreak ng mga kaso ng COVID-19. Closed spaces o mga lugar na sarado at walang maayos na daloy ng hangin, crowded places o lugar na maraming tao sa paligid, at close contact settings kung saan kailangan ng malapitang interaksyon sa ibang tao. Mas mataas ang panganib na magkaroon ng hawahan ng COVID-19 kung ang 3 ito ay present sa inyong gawain. Piliin maging ligtas sa COVID-19 sa lahat ng bagay na gagawin. Umiwas sa 3 Cs, closed spaces, crowded places, at close contact settings. Kung ikaw naman ay nakararanas ng mga simptomas ng COVID-19 tulad ng sipon, ubo, lagnat, at iba pa, huwag hayaang lumala at kumalat pa ang 3 sakit. Agad na mag-isolate at makipag-ugnayan sa inyong doktor o kaya ay tumawag sa inyong barangay health emergency response teams para sa tamang atensyong medikal. Alamin ang hotlines ng inyong LGU na maaari ninyong tawagan kung sakaling kayo ay nangangailangan ng tulong medikal. Sa unang simptomas ng COVID-19, mag-isolate at agad na makipag-ugnayan sa inyong mga BHERT. At kung ikaw naman ay nangangambang lumabas para magpa-check up, huwag mag-alala. Kung hindi emergency ang pakay sa ospital, kumonsulta online. Makipag-ugnayan sa inyong doktor o sa ospital kung mayroon silang telemedicine services at para mabawasan ang maaaring maging exposure sa COVID-19. Maaari ding pumunta sa website ng Department of Health sa www.doh.gov.ph at i-click ang telemedicine button sa kanang bahagi ng website. Sa pagtuloy na pagtaas ng COVID-19, may magagawa ka. Nitong nagdaang mga linggo, ang inyo pong DOH Center for Health Development Mimaropa ay patuloy ang pagpapaalaala sa lahat na ang bawat isa ay may gampanin laban sa pandemyang ito. Labis po namin hinihingi ang inyong pakikiisa sa pamamagitan ng una, stay at home, manatili sa inyong mga tahanan at iwasan muna ang mga non-essential travel. Pangalawa, mask at home when not alone. Ang lahat ay hinihikayat na magsuot ng face mask sa lahat ng pagkakataon sa alinman lugar, maging sa inyong mga tahanan, lalo na kung kayo ay may kasama sa nakabilang sa vulnerable population. Ensure adequate air circulation. Mahalaga ang isang tahanan ay may mabuting daloy ng hangin kung kaya't hanggat maaari buksan ng inyong mga bintana upang magkaroon ng increased airflow. Seek immediate consultation. Kung nakararanas ng alinmang simptomas ng COVID-19, kayo ay makipag-ugnayan sa inyong mga barangay health emergency response teams para sa angkop na management, referral for testing at isolation. Panghuli, go to isolation facilities instead of hospitals. Ang mga individual na nakararanas ng banayad na simptomas ay maaaring manatili sa mga designated quarantine o isolation facilities sa inyong lugar. Habang isinasabuhay natin ang new normal, huwag tayong maging kampante dahil ang virus na COVID-19 ay tila baga lagi nagbabantay at handang umatake sa mga individual na walang sapat na proteksyon. Sa banta ng pagkalat ng mga new variants ng virus, mas pag-igtingin natin ang mahigpit na pagsunod at pagsasagawa ng mga minimum public health standards. Hindi lamang sa ang inyong sarili ang inyong pinoprotektahan, pati na rin ang miyembro ng inyong pamilya at ang inyong komunidad. Tandaan ngayong panahon ng pandemya, together we can be the solution plus sa COVID-19, alamin ang isagawa lamang ang bida. Bawal ang walang face mask at face shield, isanitize ang mga kamay at umiwas sa mga kulog na lugar, dumistansya ng 1 metro at limitahan ang physical na interaction sa iba, alamin ang tamang impormasyon at panghuli, suportahan ng FDA-approved na bakuna, #ResBakuna, kasangga ng mga bida, sama-sama tayo, #BidaVaccination. Sa pagsasagawa ng ating minimum public health standards, ay ginagawa mo ang inyong parte sa pagsugpo ng pandemyang ito. Kung kayo ay may karagdagang katanungan at suhestyon, may nais na ibahaging impormasyon tungkol sa inyong kalusugan,
Bukas po ang aming tanggapan at maaari po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook account, DOHCHD Mimaropa at Pidoho Marinduque. Munting paalaala, maging ligtas at samahan ng mataimtim na panalangin na sama-sama natin malalagpasan lahat ng dagok na ating nararanasan ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Liv Iwiling Villanueva mula sa Health Education and Promotion Unit. Hanggang sa susunod na linggo, Mimaropans, maraming salamat po and stay safe.